Sana pagdating ng 2028, tapos na rin yung issue between Marcos at Duterte. Vice versa. Dapat sa 2028, ibang pangalan na, ibang gobyerno na. Gobyernong hindi na pag-aaway-awayan. Gobyernong dapat ay samahan, suportahan para sa development at kaunlaran ng bansa. Yan po yung aking sana'y hinihiling at sana'y mangyari. Lahat tayo ay makikinabang. Kasi itong kasalukuyang gobyerno mula noong 2022 at yan itatagal hanggang 2028, puro away na lang, puro sagutan lang, at puro bintangan sa isa't isa. At ang kailangan natin, hindi lang ho pagbabago ng gobyerno, bagong liderato, bagong pangalan, mga politiko at political party na talagang popokus sa problema ng ating bansa. Kasi napapag-iwanan na tayo sa mga bansang muunlad, mayaman, na kung tutuusin, mas mayaman tayo kaysa kanila, pero hindi ho natin naramdaman. Dahil sobra ang politika, siraan, away-away sa pagitan ng Duterte, Marcos, Marcos, Duterte, na mga politician at taga-suporta. Isipin mo, 6 na taon hanggang 2028. Naka-4 na taon na tayo dahil June na ngayon. Mayroon pang additional 2 years na puro ganyan na lang. Hindi na ho magkakasundo yan. Maniwala kayo. Malabo nang magkasundo yung mga Duterte at Marcos followers at yung dalawang pangalang yan. Hindi man sumasagot si Pangulong Marcos o tahimik si Pangulong Marcos, inuuna yung kung ano-ano na sa tingin niya ay tama, pero yun pong perception, imahe at yun hong takbo ay hindi ho mawawala ang laging controversial sa pagitan ito. Okay? Magpapalitan lang yan. Nandito ang gobyerno ni Marcos, at yan ho ay paghihigantihan lang ng mga Duterte. Hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin, ulitin ko, yung gobyernong totoong magmamalasakit. Walang bahid ng korupsyon ang dapat nating maging presidente. Yung gobyerno at presidenteng tutulungan ng taong bayan, voluntary. At hindi sisirain, hindi sisilipin, dahil ang mapanilip na grupo, lalo na sa kasalukuyan, identify sa mga Duterte. Kung yan ang kanilang business, pampolitika, ang sumilip, manira, mamersonal, yan po'y may hangganan. Kaya ang dapat na ating pipiliin na political party at mga magiging presidente, yung mangunguna sa national reconciliation. Pagkakaisa, pagsama-sama ng mga Pilipino para harapin ang maraming pagsubok. Taon-taon po maraming pagsubok sa mundo na ating ginagalawan. At tayo ay laging kasama dyan at biktima. Kaya dapat po ay huwag tayong magkamali. Wala akong nire-recommenda ngayon kung sino. Pero tayo lahat ay may karapatang magsuri. Anong political party? Okay? Sinong personalidad ang kayang mapatino, mapagkaisa ang Pilipinas? Dahil ngayon po ay nagkahati-hati dahil nga ho sa issue ng Marcos, Duterte, Marcos supporters, followers. Walang nangyari sa buhay natin. Lubog pa rin tayo sa utang. Kahit anong ginagawa ni Marcos Jr., Pangulong Marcos, sinisiraan ng mga Duterte. Nung ang mga Duterte naman nakaupo, hindi naman sinisiraan ng mga Duterte. Hindi naman sinisiraan ng ibang political party. Pinabayaan sila. Kaya alam mo, talagang may pananagutan, kaya sila pinapanagot. Pero na sila papanagutin dahil sa pagpapatupad ng batas, yan ang kinagagalit ng mga Duterte at kanyang followers. Parang ayaw nilang sila'y panagutan. Parang ayaw nilang sila'y usigin at panagutin kung ano man ang pagkakamali. Yan po yung mali. Sino man ang presidente, anumang gobyerno, pag merong pang-abuso at may pagkakamali, pwede talagang balikan yan sa tamang panahon. Kaya nga ang aking sinasabi,
wala nang hanggang 2028 itong bakbakang ito sa pagitan ng mga Duterte at Marcos at walang mangyayari sa Pilipino. Tayong lahat ang may damage or damage dito kasi yung kahirapan, maraming problema ng bansa, maraming problema ng Pilipino, hindi na po napapagtuunan ng pansin. Inaabuso na talaga. Sa tingin ninyo, yung mga cabinet secretary at ibang opisyal ng gobyerno, hindi ko naman nila lahat, pupokus pa yun sa trabaho hanggang 2028, hindi na. Magkakanya-kanya na yan. Kung paano sila kikita at kung paano ano ang kanilang buhay, pampolitika, pinansyal. Yan po yung masakit. Kaya bang kontrolin pa ni Pangulong Marcos yung mga pangabo sa katulad ngayon? Mayroong pumutok na balitang malaking gastos ng Department of Health sa pagta-travel sa Switzerland. Para saan ba yun? Di umano'y nag-donate pa ng $1 million daw kung ano-ano mga nako. O, kita nyo? Mas ginastos yung pera sa abroad kaysa sa dito. Dami ng mga taong walang gamot. May sakit hindi makapagpa-hospital. Diba? Kulang na tayo sa gamot. Kulang tayo sa hospital. Tapos yung pera ng Department of Health binabayad lang sa mga business class na ticket papunta ng Europe ng di umano'y 14 na mga opisyalis ng Department of Health sa pamumuno ni Secretary Ted Herbosa. Ang lupit. O yung ibang departamento sa tingin nyo, hindi ganon. Nako, sabi ko sa inyo, etong natitirang 2 taon ni Pangulong Marcos, abuso na yung gagawin dyan ng iba. Alam niya, patapos na Lalo na pagdating ng 2027, painit na yung kampanya niya, kanya-kanya ng galawan, pampolitika. Dahil sa pagdating ng 2028, eleksyon na, kampanya na, wala na. Then president na si Pangulong Marcos, yun ang masakit. So anong mangyayari? Sinong kawawa? Hindi naman si Pangulong Marcos, hindi naman mga Duterte. Ang mamamayang Pilipino ang laging magugutom, maghihirap, naguguluhan, gamit na gamit sa pangsariling galawan. Kaya ulitin ko, ang kailangan natin, matuto na tayo mga botanteng Pilipino, yung magmamalasakit ng totoo, yung political party na mayroong tunay na makinarya, tunay na kakayanan, tunay na kaalaman, paano para bigyan ng solusyon. Kahit na hindi masyadong sikat na political party at individual candidate, kung yun ang matino, yun ang suportahan natin. Ang mga traditional politician, mga pabalik-balik sa lahat ng iba't ibang klaseng posisyon sa ating pamahalaan, wala rin nangyari. Bakit naman pagkakatiwalaan pa natin yan? Kahit na simpleng politiko, simpleng personalidad, pero sa tingin natin ay merong kakayanan at seryosong ayusin ng bansa, palagay ko mas kailangan natin yun. Kaysa sa mga magagaling magsalita, bolero, bolera, puro pangako, wala yan. Ilang taon, dekada na tayong pinapangakuan. Pag napwesto, bahala ang bayan, bahala kayo sa buhay nyo. Sila lang po ang nakikinabang. Yan ang akin pong observation, opinion, interpretation sa nangyayari. Tunay tayong malasakit. May pag-asa pa tayo mga Pilipino.